Breaking news mga kababayan. Nako po, Atty. Jimmy Bondoc, talagang hinarap ang mga bayarang media na ito. Super bias mga kababayan at talagang makikita nyo na ang pinapanigan ng mga media ngayon ay ang mga maleta. Itong ICC na talagang pinagtatalunan dito, isipin nyo mga kababayan, mas marunong pa sila sa abogado. Mag-i-invite kayo ng mga personalidad na i-interviewin nyo, tapos gusto nyo kayo ang masunod. Mga hestas, balasubas, barabas kayo. Isipin nyo mga kababayan, imbes na mag-interview sila ng neutral, walang papanigan. Dito mga kababayan, para bang gusto nilang litsunin si Jimmy Bondoc. Pero wag ka. Matalino itong si Jimmy Bondoc, isang batikang abogado na may alam sa batas. Dito po mga kababayan, akala po ni Ces Orenia Drilon na super bias. Akala ko hindi bias ito mga kababayan eh. Para lang parang yung isa din nakasama niya dito sa mainstream media na ito kay Atty. Baligod Pero dito mga kababayan, hindi nila nadurog si Jimmy Bondoc dito. Ipinagtanggol ang batas ng Pilipinas. Ipinagtanggol ang Korte Suprema. Ipinagtanggol ang karapatan ng bawat Pilipino. Ang gusto kasi ng media mga kababayan, dadarag-daragin nila si Jimmy Bondoc. Dahil nga po sa nagganap na under attack sa Senado, na pilit nilang pinagtatakpan na wala daw atake sa Senado. Yan din ang naratibo ng karamihang media. Kasi nga alam na maleta is the power today. Ngayon po mga kababayan, pakinggan po natin paano dinurog ni Jimmy Bondoc ang mga medyang ito. Mga bias media na talagang alam natin kung saan sila kakampi ng maleta. Ito po ang katotohanan ngayon. Kaya pala wala nang tiwala sa inyo ang taong bayan. Dahil ganito ang kalakaran nyo. Imbes na maging patas kayo sa mga nangyayari sa bansa, para bang isa pa kayo sa mga kasapakat para pagtakpan ang mga mali-malitang kwarta na ninakaw. At dito sa injustice na nangyayari sa Pilipinas, yung karapatan ng bawat Pilipino na ipagtanggol, pinagtatakpan nyo. Para bang gusto nyong ibenta ang soberanya ng Pilipinas? O ito po mga kababayan, panoorin nyo, huwag kayong ma-high blood. Dito po, nadurog si Ces Orenia Drilon dito. The reason why complicated yung petition is, alam nga naman pong hindi kami humingi ng TRO. Wala ng TRO po walang TRO. So, yes, but we are duty bound, Ma'am, the way is clear for to him to be arrested. And if he, as a lawmaker, he should at least face the music and not go missing. After voting, after casting his vote in the Senate, he disappears. Ma'am Ces, I understand your passion, but it is still our legal stand. It's a question, and even we expect more of our lawmakers. His action is really compared to other legislators who surrendered even at the Senate, who faced the music and waited to be cleared by courts of law. I invite you, ma'am, Can't he do the same? I invite you, ma'am, to imagine this scenario. No? For example po, just in case, i-declare po ng Supreme Court, and we are, as lawyers, we cannot do that, no? But we are just imagining na ma-declare nga na walang jurisdiction sa atin ang ICC. Pero yes, but we don't know that yet, right? Yes. No, but we don't know that yet. That because there's a difficult question of law. Because if this were settled, hindi na po hihingi ng Supreme Court ang comment ng OSG, di-decide na nila, no? Pero because nakabinbin po yung kaso na yan, let's just say the decision goes in that favor, no? In our favor. Pero nakuha po nila si Bato at dinala na po. In the meantime, he goes his merry way in hiding. Why not
do his duties in the Senate. Yes, Pinahiya po because- kayo eh. Kayong naiwan ditong nag-explain sa amin. Yes, if well, Hindi it's ba? okay. How do you feel as a lawyer for this person? O, kita nyo mga kababayan, nag-aabogado sila. Tila ba sila yung defense counsel ng mga nagrereklamo dito kay Bato. Isipin nyo mga kababayan, dapat nagtatanong lang kayo, mga media kayo, mga hestas, balasubas, barabas kayo. Nakikita ang pagkabias nyo dito eh. Super bias. Imbes na maging kasangkapan kayo para maayos ang mga kaguluhan, mga pag-away-away na mga leader natin ng gobyerno, isa pa kayo sa mga dagdag problema ng bayan. Kasi nga, dito makikita mo na tila nag-aabogado kayo, na tila ba itong si Bato ay talagang gusto nyo ding ipaaresto sa ICC. Na kumbaga mga kababayan, hindi na nila pinapansin ang umiiral na batas sa ating bansa. Yung soberanya, yung deprivation of life. Ayon po sa ating karapatan mga kababayan, no person shall be deprived of life, liberty, or property without the due process of law, nor shall be denied the equal protection of the laws. Nakikita natin mga kababayan, hindi pantay ang kanilang pagkilala dito. Maski yung umiiral na batas ngayon. Pag sa kanila, walang batas-batas mga kababayan. Pero pag sa mga Duterte, bending the law. Kita nyo naman dito, media pa lang, isa na pong kasangkapan para libakin. Tingnan ginawa nila kay Jimmy Bondoc, kay Attorney Baligod. Akala mo, nasa korte sila na nakikipag-debate. Sinasalba nila yung kliyente nila. At dito naman sinasalba din ang kliyente. Ba't ganon? Di ba dapat interview lang kayo? Nako po. O eto yung full interview mga kababayan. Panoorin po natin itong tila nag-aabogado na si Ces Orenia Drilon. Eto po mga kababayan, panoorin po natin. We speak now to Attorney Jimmy Bondoc, one of Senator Bato's lawyers. Good evening, Attorney. Good evening po, Miss Ces, Miss Pauline, and Miss Sean. So, nasaan po ang inyong kliyente na si Senator Bato? We have repeatedly stated very sincerely and earnestly, no, we do not know, and I think it is intentional on the part of our client, siguro po to safeguard all of us, no, and all of his loved ones. So, he has not gotten in touch with you since he left the Senate in the wee hours of the morning of, is it Wednesday? Thursday. May 14. Thursday po, parang I think the report was 2:30 a.m., which is just about 50 minutes after I left the Senate building. He put you in an awkward position where you were, telling reporters you had just seen him and then he often left. Doesn't that, don't you question your client's actions to have put you in a spot? Well, awkward is not the word I would use. No, I think it's just I was just not informed of his strategy, but it also shows that both of us lawyers of Senator Bato really were not into any conspiracy, no, to take him out of the reach of his accusers. But that said, we do believe that Senator Bato was well within his rights anyway, no, to go wherever he pleases, because again, we have contested the use of the term fugitive, no, because he is not in our legal interpretation. Why isn't he? When it's very clear in the manifestation nyo? of the Solicitor General to the Supreme Court that he is. He is
Alam niyo mga kababayan, binabaluktot kasi nila yung sinasabi na interpretation na nakasulat po dito. Yung sinasabi nilang article dito mga kababayan, iba yung interpretation nila. Pag galing daw sa ICC, warrant of arrest, tapos in-issue sa Pilipinas, fugitive na daw itong si Bato. Itong gusto nilang palabasin. Pero sa legal term ng tunay na mga Pilipino at tunay na mga abogado, si Bato ay hindi wanted, hindi siya fugitive. Kung sakali na ang Korte Suprema ay mag-issue ng sinasabing warrant of arrest na galing mismo dito sa ating hukuman, maaaring tawagin na si Bato ay wanted. Pero kung ang nag-issue ay galing po sa mga Hestas Barabas na ICC, hindi po masasabi na wanted si Bato. Ito ang hindi maintindihan ng media. Kasi nga mga kababayan, nakapanig po sila dito sa mga Hestas Barabas na bumabaluktot ng batas. Nakita naman natin ang naratibo ng lahat ng media. Puro dito sa kabila, puro sa maleta. Pero pagpanig po sa katwiran at dito kay Sara Duterte, kay Bato, aba mga kababayan, feeling nila, abogado na rin sila ng mga maleta. Naku po mga kababayan ko. Is evading a legitimate warrant of arrest, which is lawful by virtue of RA 9851, which preceded our signing of the Rome Statute, even if we had withdrawn from the ICC. Ms. Cess, for the enlightenment of everybody, including myself, we have to remember that this is a pending case before the Supreme Court, And when they asked for the comment of the OSG, that is precisely what it is. It is a comment. It is their position. It is not a judicial declaration of the legal status of our client. So yun po yung, kumbaga po sa kaso, kami po ay may hinain at yan po ang kanilang sagot. So katulad po ng kahit anong Opo, kaso. pero ano pong sagot ninyo dun sa posisyon ng gobyerno na siya po ay isang fugitive? At Yes. ano po, bakit po hindi? Bakit sinasabi niyong hindi po siya fugitive? Kasi po kapag tumatakbo po ang isang tao mula sa batas, kailangan po malinaw kung ano po ba yung batas na tinatakbuhan. Kung ang tinatakbuhan po niya ay local na batas, yun po, tama po, fugitive po siya. Pero pag ang tinatakbuhan niya po ay yung International Criminal Court that we do not recognize, and lalo na po yung arrest warrant which was not properly processed within the all applicable laws na mahaba pong usapan yan, then he cannot be a fugitive. I would like to invite you, Ma'am Cess, if I may be given a little more time. I would like to invite you to imagine a scenario where hindi na po dumadaan sa ating mga korte ang mga warrant ng international, Kapag nangyari po yan, kung sino na lang po yung nakaupo, pag may kalaban po sa politika, kung kakasuhan dito, mahaba yung proseso sa piskalya, sa korte. Pero pag kinasuhan sa ibang korte, you just ship him out at maduduterte po yung kalaban nila. And that is exactly the evil that we're trying to avoid for the sake of the sovereignty of But let me answer you also, attorney. O dito na mga kababayan ang mahabang balitaktakan at dito na nabusalan ang bibig ni Angkor Ses Orenya Drilon, mga kababayan ko. Makikita nyo po ang kanyang maling naratibo dito. Tila talaga nagiging defense counter attack. Defense counter law or lawyer ng mga maleta. Tignan nyo mga kababayan na talagang supalpal itong Angkor na ito. Tignan natin. Why Yes, are ma'am. you coloring this with politics when the case here involves the drug war victims during the time that he was PNP chief? And there is a law, RA 9851, not just because the Soljan is saying that there is, but there is a law. And Yes. for you to, I think the facts are being twisted here and we're being confused that this is just politics. It's really a case
that he is answerable to. That's why the country had to seek the help of the ICC because wala pong recourse ang mga victims dito sa Pilipinas. But just the same, flight is guilt. Why does he have to leave the protective custody of the Senate, supposedly, to go into hiding when he was given to the discredit nga of some of his colleagues were criticized for granting that protection to him, and then he fled. How do you explain that? Yes, ma'am. I hope I can convince some of you to keep at least an open mind here because We want to listen to your arguments, but they Thank you. don't seem Thank you. sound. Give me some time. I'm sorry to say. O, tignan nyo mga kababayan, para bang gustong sakalin ni Angkor itong si Jamie Bondok. Ba't hindi po kayo nakikinig, madam? Ganyan na ba ang media ngayon? Kaya hindi kayo minamahal ng taong bayan sa ginagawa nyo. Masyado kayong halatado, bistado, at talagang may kinakampihan kayo. Isipin mo, sariling batas na umiiral sa Pilipinas para bang binabaliwala nyo. Tapos ngayon, para nyong gustong sakaling tatlo si Jimmy Bondok. Tignan nyo mga kababayan, gaano kabaya sa mga ito. But No, why, just give me why some are you time, coloring because- it with politics? No, when I'm not. may kaso po? No. You asked me a multifaceted question, so let me answer the facets one by one. No, first of all, we have inspected the journals of the RA 9851, and that is part of our comment. Nakalagay po sa journals yung pag-uusap po ng mismo mga senador. Sila po mismo, si Senator Gordon in particular, sinabi that RA 9851 is not an enforcement mechanism for the ICC. It was meant to define the crimes against humanity and other crimes to be codified here and to be tried here. Basahin niyo po. I invite you para po mabuksan po, lahat tayo, ma-enlighten tayo. Meaning, accountability will be pursued. We want that. We want that, says. But it has to be here. It has to be here because our courts are functioning and RA 9851 instructs us to do so, and including the Senate journals and the Senate deliberations. Nandun pa nga po yung mga senador na hindi ko napapangalanan na ngayon nakaupo muli. Sila po mismo, si Senator Legarda included, they all acknowledged that RA 9851 is not a surrogate arrest mechanism for the ICC. It was meant to criminalize those crimes here in the Philippines and to be tried here in the Philippines, ma'am says. I beg you to read the Senate journals. Okay. Attorney Bondok, let's take a look at 9851, no? Because Yes. ang pinakabutas, kumbaga, na nakikita ng mga ibang kritiko dyan ay Opo. wala nga daw mechanism. Kumbaga, Yes. ginawa itong RA 9851, correct me if I'm wrong, Yes. in preparation for our accession to the Rome Statute, right? Tama po And yan. then, pumirma tayo sa Rome Statute. Ngayon na wala na tayo doon sa Rome Statute, I guess parang nakalimutan na nila gawaan ng parang instruction Tama manual, po. guidelines. Yun po ba ang hinahanap ninyo specifically sa Korte Suprema? At malinaw ba sa mga pleadings na naisumite ninyo na yun talaga yung hinahanap ninyo? Kasi medyo madami din, may TRO dito, may ganon. What exactly are you looking for? You've already taken the words out of our petition, ma'am, no? Kasi ang unang daming sinasabi is since there is no enforcement mechanism para po magdala ng ating citizen sa ICC, bukas na bukas po yung korte natin na itry siya dito. Dito po siya itry. Of course, we urge our lawmakers and even the Supreme Court, pwede po sila in their rulemaking power to craft these laws on surrender as they did for extradition, no? So pwede po. And the reason why complicated yung petition is alangan naman pong hindi kami humingi ng TRO. Wala because ng TRO po walang Opo. TRO. So Yes, but we are the duty way bound, is ma'am, clear yes, for him to be arrested. And if he, as a lawmaker, he should at least face the music and not go missing. After Cez, voting, after casting his vote in the Senate, he disappears. Ma'am says, I understand your passion, but it is
still our legal It's a stand. question po. It's a question, and even we our, expect more of our lawmakers. O nakita nyo mga kababayan, nag-aabogado. Nag-aabogado kayo, Ma'am Sis Drilon. Akala ko ba, tanong-tanong lang ito. Bakit dito tila nasa trial tayo? Abogado yung kinakausap nyo. Kayo, reporter lang, media kayo. Bakit para bang nakikipagdebate kayo na nagmimistula na kayo yung defense counsel ng mga sinasabi na kaso ni Bato? Para bang gusto nyong sakaling tatlo itong si Jimmy Bondok? Para bang gusto nyong kainin ng buhay ito? Nakikita natin na talagang bias ito mga kababayan. Nagsisilbing mga abogado yung mga alleged EJK victim. Ano ba naman, Diyos kong buhay ito? Saan ba tayo? Bakit tila kayo mga media kayo? Sasabihin nyo na tatapakan ang aming karapatan, wala nang kalayaang magpahayag. Anong tawag sa inyo? Bias na nga kayo eh. Ang sinasabi ni Jimmy Bondok ito, isipin nyo, parang ako, mas nakakaintindi pa ako ng batas na umiiral sa Pilipinas. Ang ICC wala nang jurisdiction sa atin. May treaty ba tayo? Wala. Hindi nyo rin kasi maintindihan ang 9851 ng Rome Statute. Sabi nga ni Senador Marcoleta, pag tayo may treaty, may jurisdiction, itong ICC, di ba? At dumaan ang kaso, yung kaso ni Bato sa korte, pinayagan ng Korte Suprema na litisin dito, pag na-guilty, didalhin doon. Wala namang ini-issue ang Korte Suprema na arestuhin si Bato. Ako po mga kababayan ko, manggigigil kayo dito sa mga reporter na ito. His Yes. action is really compared to other legislators who surrendered even at the Senate, who faced the music and waited to be cleared by courts of law. I invite you, ma'am, Can't he do the same? I invite you, ma'am, to imagine this scenario. No? For example po, just in case, i-declare po ng Supreme Court, and we are, as lawyers, we cannot do that, no? But we are just imagining na ma-declare nga na walang jurisdiction sa atin ang ICC. Pero, Paano po yes, but we madideclare? don't know Kailan that po yet, yung right? mangyayari? Yes. No, but we don't know that yet. That because there's a difficult question of law. Because if this were settled, hindi na po hihingi ng Supreme Court ang comment ng OSG, di-decide na nila, no? Pero because nakabinbin po yung kaso na yan, let's just say the decision goes in that favor, no? In our favor. Pero nakuha po nila si Bato In the at dinala meantime, na he po. goes his merry way in hiding. Why not do his duties in the Senate? Pinahiya Yes, po because- kayo eh. Kayong naiwan ditong nag-explain sa amin. Yes, if well, Hindi it's ba? okay. How do you feel we as don't a mind. lawyer for this person who is, I don't know where he is. You're Well, we still can- defending him. Well, that's the job of a lawyer, ma'am. Says, alangan naman po hindi ko siya i-defend. Hindi, but, pero... but kasi, di ba, Tignan nyo mga kababayan, supalpal itong mga medyang ito. Abogado po yan, Ma'am Sis Drilon. Hindi yan bulagaan na abogado na nagiging puppet lang sa Senado. Hindi gaya ni Tito Soto na oo lang ng oo. Ni Section 19 na rules ng Senado hindi alam. Kung puppet si Jimmy Bondok, malamang siguro kagaya ng utak nyo. Pero hindi eh. Kayong mismo na nag-i-interview mga filingero na nag-aabogado na dinedepensahan at pinapanigan nyo ang batas ng ICC na wala naman ng jurisdiction at wala naman tayong treaty na sinasabi. Para bang binabypass nyo
ang umiiral na batas sa Pilipinas. At gusto nyo hilain agad. At gusto nyo ipusilit agad si Bato at isuko sa ICC. Na hindi naman papayag ang Korte Suprema dahil buhay na buhay pa ang judicial sa ating bansa. Oh, tapos kayo, nag-aabogado kayo. Mga reporter kayo, mga madam. Naku po, supalpal tuloy kayo dito eh. Parang, sige, tama na kayo kung gano'n. Hindi ko naman pwedeng sabihin. Kung nag-aantay siya ng magandang desisyon ng korte, bakit kailangan sa in the dark? Naku po, mga kababayang ko. Subukan nyo po si Marcoleta. Sige, takot kasi kayo kay Marcoleta na interviewin, hindi nyo tinatawagan si Marcoleta eh. Alam nyo mga kababayan, pag si Marcoleta, yari din kayo. Kung gaano kayo nasupalpal ni Jamie Bondoc, lalo kayong masusupalpal at magigisa ni Marcoleta. Sa totoo lang, naku po, tignan nyo yung mga media sa Senate, nasupalpal kay Marcoleta palagi. Because ma'am, this is the key phrase, no? Because there is a difficult question of law. This is not just a random phrase, no? This is jurisprudential, no? Because there is a difficult question of law. We all know, ma'am, bilang mga tao, bilang human beings, there are some gray areas in the law, no? Kung minsan po merong mga naa-arrest na unlawfully. Halimbawa po, yung gobyerno, isang linggo po nilang sinabi na wala pong NBI agent na mag-a-arrest kay Bato, wala silang intention. Yet, may mga pumasok doon, binugbog po yung isang sergeant at arms, nag-a-announce ng intention nila to arrest Bato. Tapos sinabi po ni Director Matibag, wala pong NBI doon, biglang meron po. So, because of this actions taken together, that's nagka-shooting pa, then there is reasonable grounds to believe on the part of my client that there might be an unlawful arrest in motion. A So, shooting meron that pa yung- that actually may have been scripted by no, his hindi po, own hindi po, camp. hindi. Makita nyo, sinasabi na scripted. There must be an scripted situation that happened in the Senate. It's like an orchestrated. Para bang pelikula daw na ginawa na may dictation na sinasabi dito. Grabe ka, madam. Grabe kayo. Ba't ganito kayo mga media ngayon? Kaya walang nagtitiwala sa traditional media. Tinatalo kayo na mga vlogger na kahit saang sulok ng bansa, kahit saang sulok ng lupalop ng mundo, may vlogger na. Kaya kayo natatabunan ng katotohanan at katwiran. Naku po, supalpal dito si Ses. Hindi po. Kung scripted po yun, ibig sabihin po, kinausap nila yung NBI. Ibig sabihin po, in cahoots yung NBI para mag-drilling doon sa kabilang panig po ng Senate sa GSIS. Anyway po, we're talking I about find the actuations of the good of Senator Bato Yes, de la but for Rosa. them to stage that shooting, that means sila po yung kinausap nila yung Ayan, driver na si supalpal. Oragon para magpaputok at yung mga NBI para mag-drill. I think we Tamimi. should be beyond that, no? Hindi po staged yun, at least not by our Ano mga kababayan? Okay, humusga na tamima itong si Drilon na ito, si Ses Orenya Drilon. Nako naman, madam. Matalino po kayo, nakapag-aral po kayo. Pero hindi ibig sabihin abogado po kayo na alam nyo ang umiiral at pwede nyong basahin at i-interpret ang batas. Tapos sasabihin nyo orchestrated ang nangyaring under attack sa Senado. Sasabihin nyo stage play. Sino ba kayo para magsabi ng ganyan? Hindi kayo neutral. Hindi po kayo impartial dito. Bias talaga kayo. Yan ang sinasabi at naririnig natin mga kababayan. camp. And attorney, has Senator Bato de la Rosa or kahit kayo po as his lawyer ever considered na mag-surrender na lang po siya sa ICC because some critics are pointing out that his actions are actually causing more harm than good. It could end up becoming unproductive, not just for him, but even for the case of former President Duterte before the ICC. Yes, ma'am, if you were
if you were a relative no of Senator Bato or anyone similarly situated no, and alam niyo po that pwede siyang maduterte no, pwede po siyang to languish in some faraway cell for a under a court which we claim has no jurisdiction no. Tapos eventually lumabas ko kunyari yung desisyon ng Supreme Court na wala ngang jurisdiction yung ICC sa atin. Ano po magagawa natin para po ibalik sila? It is an irreversible damage, no? Not just upon our client, but the sovereignty of the Philippines. Ang siguro po, sana po out of fairness, sana po tinatanong din natin, bakit hindi po kasuhan sa Pilipinas? Lahat po ng testigo nandito, lahat ng ebidensya nandito po. Bakit po hindi ba kasuhan dito instead of trying to short circuit? Sino po ang gusto niyong tanungin namin out of fairness kung bakit hindi dito sa Pilipinas ilitisin ang kaso? Sino po ang gusto niyong tanungin namin? Ang gobyerno po. Ang gobyerno kasi po this is the people of the Philippines. It has been tried. Even the former Justice Secretary himself, Boying Remulla, who's now ombudsman, he himself said hindi po kaya ng gobyerno. This is what... Kita nyo, ano naman ang mapapala natin kay Boying Remulla? Isa rin itong puppet. Pasensya na po kayo sa termino. Isa ring puppet ito na utos-utosan na aso. Diyos ko naman, ma'am. Para kayong bagong ng bago. Saan ba talaga kayo? Dapat sa gitna lang kayo dito. Kasi mga media kayo na sinasabi nyo na nag-aral. Mga journalism, mga professional. Pero nung nangyayari, lumalabas na meron kayong pinapanigan na kulay. Dapat sa gitna lang kayo, pero anong ginagawa nyo? Isa pa kayo sa mga kasangkapan para magkagulo-gulo ang bansang Pilipinas. Diyos ko po, kaya kayo nasupalpal po ni Atty. Jimmy Bondoc why the victims have gone to the ICC for justice. Hindi ho kaya dito. Bakit po? Nung isang araw po, meron Bakit kaming po akong na-receive. tatanungin? Hindi, meron po kaming This na-receive. is their na own sa- statement. Yes, ma'am. And We precisely received why there is an ICC. Yes. I don't know No. why you are framing it as a But we're not part diminution of the of ICC. Philippine sovereignty. We're When not a this part of is, the we're ICC, talking ma'am. of the international community here. Hindi ho Yes, we're isang- not part of the ICC, ma'am. I beg you Good to job. understand. We're not part of their own statute anymore. We withdrew, and that was affirmed in the Pangilinan versus Cayetano case. With all due respect, ma'am yes, says. No? but And- the crimes, may I say also, ma'am. attorney, UFC Oriental Soups with plenty of bits and ano ka ngayon? 'Di ba? Kay Jimmy Bondoc pa lang supalpal na kay mga media kayo. 'Di ba? Isa rin kayo sa mga kasapakat dito ituloy natin. Diyos ko po. crimes indicated were before we withdrew. And- The crimes, may I say also, ma'am. attorney, Yes, that the crimes indicated were before we withdrew from the Rome Statute. Yes, but there is a very long discussion about continued cooperation, but it is not part of continued cooperation, no, to serve an ICC warrant. Kasi po, let's assume arguendo na nasa Rome Statute pa tayo, ma'am, ha? Let's assume, ha? Meron pong proseso sa Article 58 saka sa Article 59 ng Rome Statute kung paano po mag-serve ng warrant. At katulad po ng lahat ng batas, di ba may batas mo, no? Kunyari RA, merong IRR, yung implementing rules. Sa Opo, ICC meron alam din ko po. po Ma'am, yun. sandali lang. This is very important, ma'am. Meron pong batas na Rome Statute, meron din pong regulations of the court. And in the regulations of the court, 31 number 3, nakalagay po doon kung paano mag-serve ng ICC warrant, which they did not follow. And the key phrase there is personal service. Kailangan po may personal service upon the accused, which they did not do. What did they do? They brandished it on social media and on media without serving us. Humingi po si Senator Cayetano, humingi po kami bilang legal counsel. Because out po of your deference to the client, law. and I'm sorry we're We were running not out of served the time, but I'd warrant. just like to point out, because he was running in the stairs and, even tripped.
they were trying to serve the warrant on him. No, they were not. They were not in possession of the warrant. Then they admitted that. In fact, Melvin Matibag said to Cayetano that we will give it to you, and then sabi niya, hindi, sa Tuesday na lang, and then next time na lang, and then next time na lang. They did not serve as a warrant, no? So, until okay, it... but O yan, tameme ka tuloy. Akala nyo kasi, Madam, in due respect po Madam, hindi ako ano sa inyo Pero ang pinaglalaban natin dito, ang karapatan ng isang Pilipino sa kanyang hustisya. Yung sinasabi natin na depriving of life, hindi naman wanted si Bato Hindi naman inisyuhan ng korte ng warrant of arrest. Banyaga yung warrant of arrest na yan. Wala ng jurisdiction, wala ng treaty ang Pilipinas. Ba't nyo pinipilit na itong warrant of arrest kailangan isuko si Bato? Naku, para kay si Tito Soto, Madam. if we'll be arguing till tomorrow. But just No, the but same, that's very important to no. concede. What is important is why Senator Bato left the supposed protective custody of the Corner tuloy Senate itong media. to go missing. Yun po yung issue. Ba't hindi po niya harapin? No, serve Yun as the warrant. Yun yung tanong po. Yun yung, in the end, the most important question. He showed think up to vote, to unseat, to vote, to cast his vote for Senator Alan Peter Cayetano as president, who was behind our withdrawal from the Rome Statute. He was foreign secretary then, correct? And then to go missing after, it seems it's unbecoming, to say the least. A little correction, it was the president, of course, President Duterte was Of the course, chief sir, architect. pero Siya yung nag-withdraw. Ngayon, pagdating po but kay we thank Senator you for your Bato, time. I'm sorry, we do, one final explanation na lang po, kung pwedeng maikli na lamang. well, we are just waiting for the government authorities to serve us a personal service po nung warrant. And Paano also we po await... kung wala na nga, missing na nga si Senator, paano isi-serve? That is the purpose of the lawyers, ma'am. We are his legal counsel. Ma'am, I hope you don't ridicule us, ma'am. No, we're doing our best to I'm be not. You're earnest saying with you want the No. government to personally serve, but Yes. he ran Yeah, away. to us. He ran away. Abogado po kami. Abogado naman kami. Pwede naman po sa amin. Pwede So naman po. that is what you want, to serve it to you, Yes, and then yes, ano pong gagawin yes. ninyo pag Oh, na-serve eh, na eh, sa inyo? Then we will follow You'll produce accordingly. him? You will produce Then- your client. Well, I can't assure that because I'm not Bato, but we will of course definitely serve the warrant on our client. Kasi po ayaw nilang sundan yung sistema. They're Okay, not so following the law that they're invoking. this is what you're saying. You are willing for the government to serve the warrant on the legal counsels, and you will do your utmost best to produce your client. Did I Pag understand it dadaan po sa correctly? proseso, no? Dadaan po sa proseso, sa PCTC and all that, alam po ninyo, I'm sure you've heard all of that. Pag dumaan na po sa tamang proseso and competent judicial authority, then pwede na nating pag-usapan ang pag-appear ni Senator Bato. Very quickly na lang, Attorney Ano kayo? Di kinain kayo ng buhay ni Jimmy Bondok. Akala nyo kasi basta-basta na abogado ito. Akala nyo bagito na abogado. Di yari kayo. Hindi naman parang Soto ito na walang alam sa batas. ni Jimmy, ngayon na nawawala si Senator Bato, meron ba kayong way mag-communicate? Because as a lawyer, I imagine medyo mahirap kung hindi nyo man lang makontakt yung inyong kliyente. Are you able to, even if you don't know where he is, are you able to communicate? Wala po, we have had exhaustive discussions anyway before he left. No, so we have enough information para po to build up his case. So and to nagbilin answer siya. for him. Nagbilin. Yeah, not naman bilin, but we had good meetings and we finished our work with. Ayan, mga kababayan ko. Kayo na humusga. Nasaan ang neutrality? Nasaan ang paninindigan ng media? Di ba isa pa sila sa mga problema ng bayan natin kaya gumugulo ang Pilipinas? Isa sila sa mga kasangkapan na meron po silang kinikilingan, meron silang pinoprotektahan. Parang din si Tito Soto at Pampilo Lacson, imbes na matumbok na yung mga mastermind,
lahat ng mga birada ni Marcoleta, lahat ng mga witness, nawawala, kinakasuhan kasi nga merong protection. Kaya inumusga. O kaya nabuljak lahat ng media dito para bang gusto nila ding maging abogado sila laban kay Bato. Laban sa IC, laban kay Tatay Digong, laban sa mga Duterte. O. Good job. Good job, Jimmy Bondok. Hindi ka nagpatalo sa mga bias na media na ito. For transparency, for a better democracy. Ako si The Wonders Philippines. Mga kababayan, inihiling ko, i-like nyo po ito para ma-recommend po tayo. I-share nyo, mag-comment po kayo, mag-usap-usap tayo sa comment section para itong balitang ito ma-recommend sa buong mundo. Mga kababayan, kahit sa kaliit-liitang bansa ng lupalop ng daigdig, makikita ang video natin. Okay po? Good job, Jimmy Bondok. Isa kang parang paninindigan din ni Marcoleta. Isa kang parang Cayetano na hindi nagpapatibag kahit kanino. Mabuhay ka. Sana magkaroon po ng hustisya itong ginagawa nila kay Bato at kay Tatay Digong. Mabuhay po. Salamat.